Magandang umaga po sa ating lahat. Atin na pong makasimulan ang ating pong pagmuling pananambahan sa bilang pasasalamat at pagkilala sa Panginoong Diyos na naging buhay at pananampalataya ng ating pong kapatid sa Panginoon, Aurora B. Pardo. Tayo po'y maganda sa pamamagitan ng pag-awit sa ating pong inyo ng paghahanda. Ipagdiwang natin ang dakilang katapatan ng Diyos sa kabila man ng kalungkutang dumating sa buhay ng ating mga kapatid dulot ng pagpanaw ng ina ng pamilya. Ipahayag natin ang katotohanan ng sinasabi ng banal na kasulatan ng Injil dito. Napakasipin ng mga paghirap at paglusa at wala natin ko iisipin ng manghihina ako. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang iba. Lakila ang katapusan ng Panginoon. Kaya sinabi sa ating sarili, ang Panginoon ang lahat para sa atin. Kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Mabuting matyagang maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Halina, sabahin natin ang Panginoon na pinagmumula ng ating kaligtasan. Tayong lahat sa panalangin. Makapangyarihang Diyos at ating mapagmahal na magulang, pinatatag mo kami sa pamamagitan ng pagliligtas ni Kristo sa krus. Ang kanilang pagkabuhay ay tanda ng aming kalwalatian at pagiging bayan ng hilirang, kaya wala kaming takot na humaharap sa kamatayan at pag-asa sa buhay na maguli, tulad ng nangyari sa Kanya. Samahan po kami at pangunahan Espiritong Banal sa aming pagsamba at yatid kami sa ligaya ng kaligtasang kaloob niya sa aming sumasampalataya sa Kanya. Hinihilangan po sa pamamagitan ng Kristo kaming Panginoon. Amen. Manatili tayo sa ating pagkakatayo at ating awitin ang himno ng pagpupuri. Steady soul, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior
Sa ating pong sagot ng pagbasa ay matatagpuan mula sa mga piling talata ng kawikaan. Mahirap hanapin ng mabuting asawa, higit pa sa mamaaling na lahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala na itong mahihiling pa sa kanya. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala na itong mahihiling pa sa kanya. Kabutihan ang hindi sa mga ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. Natulungin siya sa mahihirap at mga nangangailangan. Malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya at inaalaga ang mabuti ang kanyang pamilya. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri din ng kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa lahat. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat siyang gantipalahan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. Masigaw palakpakan sa naging buhay at pananampalataya ng ating minamahal na kapatid sa Panginoon, Aurora P. Pardo. Muli tumayo ang kapulungan sa pagpasok po sa batayang aralin ng pagbubulay ngayong umaga. Ang batayan po ng ating pagbubulayang mensahe sa umagang ito ay hinango po sa 2 Korinto, kabanatang 4, mga talatang nagsisimula sa 14 hanggang 16. At sinasabi po ang ganito, sapagkat alam namin ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus, ay siya ring bubuhay sa amin kasama si Jesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagbasa at pagkarinig ng Kanyang banal na salita. Sabi matamis ng atwa ko'y masisilig, doon nababati. Buhay at pag-ibig, pala at takilig, anong dikit ng sabing matamis, anong galak ng sabing masarap. Amen. Paupo na po ang kapulungan.
biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Yesus ang pumuno sa ating buong pagkatao sa sandali ito. This Thanksgiving celebration is to honor God's gift to us, the life and witness of our beloved Aurora V. Pardo. Si Mami, si Lola, si Auntie, si Ate Auring, si Elder Auring, Treasurer Aurora Pardo ng UCCP Pasay Evangelical Church. And to so many of us na nandito ngayon, kung paano po kayo hinipo ng ating kapatid na ito. Napakaganda ng pagbasa mula sa ating Proverbs 31, yung mabuting kabiyak. At alam po natin, so many of those virtues ay tagayin natin gawin. God has a way of turning our grief into thanksgiving, our faith into hope. And this very moment, He would like to impart to us His words of love and hope. He wants to minister to us and comfort us. Ate Auring's return to her Creator calls us to come together as a household of faith to hear God's message of hope and eternal life. Death, in essence, is the celebration of our beloved's entrance into God's glorious kingdom. Balik pa po tayo sa Sunday School, di ba kinakanta na natin? I've got a home in glory land that outshines the sun. Glory land ang tawag doon sa kaharian ng Panginoon. Ate Auring's struggles and victories in her health journey, her experiences both in life and death, remind us how grateful we must be to the Lord of our lives. Today is not only her crowning day, but a beckoning, isang pagtawag sa ating lahat to claim this precious heritage of the Christian faith. Sino po nandito na kagabi? Okay, a few of us are here already. Pero for the sake of those who are here today, gusto ko ulitin po yung sinabi tungkol sa kamatayan. Death is transformed from becoming a monster to minister to us. Hindi po siya yung nakakatakot na kaaway, kundi ito ang sandali para mangusap sa ating lahat. What at first seems to box us in, frees us to go to God. Death is often referred to as departure, when actually, for those who are on the other side waiting for her arrival, dumating na siya. Kaya sabi ng isang writer, kung alam nyo lang kung paano pumapalakpak ang mga tao na naghintay sa kanya, and Pastor Shirley did that so well, kailangan palakpakan natin. Kasi nag-arrive na siya, tayo hindi ko pagkakang galing sa airport, may mga banner pa, may arrival, etc. May welcome tayo. And it is the same. Death is the doorway by which we can leave the limitations and pains of this existence and enter into the heavenly realm. Only death can give us the gift of eternity. Death is a passage that we must all pass if ever we want to reach glory land and God's kingdom. Sino po nakakakilala kay Abraham Lincoln? Yung American president, no? When Abraham Lincoln, one of the great American presidents, passed away, there was this writer, Edwin Markham, and he wrote this. His passing from the human scene was like the falling of a great tree, which in its falling left a lonesome place against the sky. Yung mga illegal loggers na nakikita natin, pagka di ba meron silang code, tatawag na pagka may tumba ng puno. Pero yung pagbagsak ng puno, sobrang crashing sa nakakarinig dahil dinidisturb niya talaga ang kapaligiran, ang nature, ang environment. At ganun din po tayo, the passing away of Ate Auring is just like a falling tree, crushing us all sa heart, sa existence natin, sa buhay natin. Ganito tayo inulila ni Ate Auring. Tayong lahat na pinagpala, pinalinga, at hiniko
ng kanyang buhay. I repeat what was read to us by Pastor Luther from 2 Corinthians 4:14-16, the English version. Because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to Himself. All this is for your benefit. Yung pagkano ni Ate Owen, sabi ko lang kanina, para sa beneficial ko ito, hindi lang dahil I want to be freed from this life of pain and health concerns. All this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. When words of hope from Apostle Paul, these words are clinging to us na mamumangusap sa atin ito. These verses usher us to what faith and glory are all about. Ulitin ko yung kagabi, as I was preparing this, sinabi ko na po yung iba. Dwight Moody, the great evangelist and a man of God, said, faith gives us living hope and dying rest. Yung pananampalataya natin both sa living at saka doon sa pumanaw, we have our living hope and she has her dying rest. All because of faith. Faith is ours to keep as we live. Faith rests on God. Faith receives from God, relies on God, realizes God, rejoices in God. Faith reproduces His life and character in us. For as long as we have life, this is what faith does and must be for us. Ate Awing's faith is her assurance of life in Jesus as the Savior promised. Faith is now her reward, and with faith now comes the crown of glory. Let us celebrate a life that blessed us immensely. I'd like to use the word memento in our coming together today to thank God for our dear Ate Owen. I'm going, meron kanta ng araw ko yung among my souvenirs. Kasi tanda, there's nothing left for me to live in memories among my souvenirs. Yung memento souvenir, pag ako nagsisimula ang mga pag-boyfriend, girlfriend, yung ticket na bibili sa movie house, yung mga bulaklak na pinatuyo. Marami tayong ways of keeping memories, memento, souvenir. So, let us use the word memento in our coming together today to thank God for our dear offering, Ate Owen. What is a memento? A memento can be an object, as a souvenir of a person, or an event, or it can be a memorial, a memory reminder, or warning. Let us keep as a memento whatever thought or pebble of truth that will prompt us how to live meaningfully, how to face life bravely, and how to prepare for the future. The first memento is memento to remember. Pakisabi nga po, memento to remember. Yes. Ate Awing's life is a gift to remember and give thanks. Sabi po sa 136, Psalm 136:1, oh, give thanks to the Lord, for He is good. Ito pong biblical passage nito sa Psalm 136, ito'y paulit-ulit na sinabi ng mga Israelita. Congregational psalm po ito, reminding the community gathered. It was a beautiful time to remember and recall together the times of God's dealing with His people. Their recollection was more than family nostalgia. Tayo dito, emo tayo talagang sobrang pain natin. Pero more than that, ang memento to remember ay ihalambing natin sa ginawa ng mga Israelita. Alam mo,
repetitive. Paulit-ulit na sinabi sa kanila over and over all the great things that the Lord has done for them, so that they would always remember that God was indeed worthy of all their praises and thanksgiving. The Creator of heaven and earth, He delivered His people from the land of slavery, protected and provided for them in the wilderness, led them in the crossing of the Red Sea, and countless times that He showed His power and His compassion upon His chosen people. Ganun po ang ginawa ng Psalm 136:1 na tuwing mag-gather ang bayan ng Diyos, we always had that memento to remember, laging may looking back na historical account. In remembering the past, the Israelites had to be reminded by God that He was worthy to be praised. It will be very encouraging for us to be like the Israelites, to do a little history lesson and thank God by recalling His mighty deeds. And what a beautiful moment to remember that because of our gathering today, we can go back to the God of history, of doing marvelous acts in the life of Ate Awing's family and clan, to remember and be thankful. Yun pong lahat ng mga ibang magkakasunod na mga gabi, kulang ang alam po natin ng mga pagpapasalamat or sa remembrance. Dahil yung iba, pwede pong magsalita at mag-emote at maging expressive. Yung iba naman po, talagang very silent yung mga pagpapasalamat natin at to remember. So, nandito po tayo ngayon to remember and be thankful. The second memento is memento to reflect. Yung unang memento to remember. Second is memento to reflect. Sabihin nga po natin, memento to reflect. Memento to reflect. This is a time to recall what Ate Auring lived and died for. At 84 years, Ate Auring lived a full 8 decades. And almost a half. At naalala ko po yung sinabi ko kagabi, this is Pope John the 23rd, remember? Sabi niyo paalaala sa atin, do not walk through time without leaving worthy evidence of your passage. Huwag kang dadaan sa buhay na ito na hindi man lang namalayan ng ibang tao na, ay, nabuhay pala. Ikaw. Di ba minsan na rin, ay, patay na si ano? Ay, bakit na nangyari patay na si ano? Ibig sabihin, minsan nagugulan na lang tayo na meron ganun pagpalaw. But here is an even more profound expression. Do not walk through time without leaving worthy evidence of your passage. Here is a Christian woman whom we are not just merely thanking the Lord for after her life here on earth. Now, we reflect on her life that becomes even more meaningful after her passing. Bakit po mas mahalaga ngayon? Because she gives us the power to strengthen our spirits and our hearts that were touched by her life, her character, and her virtues. Her memento to us is a legacy of kindness, love, compassion, determination to give her the best, to give her best to the Master, and to bless us all whom she dearly loved. I'd like to refresh our minds on that experience of Jesus before his death, when he was in Bethany, in the home of Simon the leper. Kung gusto niyong palagigin pa sa Matthew 26. Yung naggabi po, di ba, yung friends niya, yung mga body-body niya, si magkakapatid na Martha, Mary, at Lazarus, yung binuhay niya. Ito naman po, yung mga friends niya, nung pumunta si Jesus sa bahay ni Simon the leper. A woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume and poured it on the head of Jesus. Tayo nga po yung maliit na
perfume lang eh. Di ba, sa verse, dab lang yan, hindi pwedeng gamitin mo kasi ubod ng mahal. Ito talaga, binasag niya ang alabaster jar. Kaya, nagalit na ako sa mga asang disipulo niya. Pagka, mahal-mahal, kung di sana ang dami na tulungan ng mga manihirap. O, di ba, yung mga money concerned ng mga tao. She poured it on the head of Jesus. And the disciples were so mad. What a wastage! Laking pagsasayang. Jesus proclaimed to all those around them, what she has done is a beautiful thing to me. I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. This very day, you and I are witnesses as to how the story comes alive, buhay na buhay, because of how Ate Auring poured upon Jesus the greatest and most expensive perfume of her beautiful soul and her passionate service. Let us reflect on what Ate Auring lived and died for. The third one, last, is the memento to renew. Shall we say together? Memento to renew. Ate Auring's memento ushers us into a powerful word of action, to renew, mag-renew. We not only recall precious memories of family life, but it beckons us to an appropriate response. This is a time to commit ourselves to the beliefs and ideals that she gave her life for. Let us live a life that will honor the Lord and be a testimony of obedience, of full surrender, and inspiration to others. Lumaki po tayo sa hymn sa church. Make me a blessing through someone today. Gawin tayong pagpapala sa buhay ng iba. That is the action that is needed from us. Kuya Rudy, Dates, Radel, Joyce, tinipon na natin, o rin si Edna doon, kasama na sila. All your families and loved ones, kayo po ng mga kamag-anakan, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo. Damhin po natin lahat ang espiritu ni Ate Auring na patuloy na mag-aalab sa atin sa pagpapasalamat sa Diyos ng kanyang buhay. Let us feel Ate Auring's spirit alive as she inspires us in all our actions and pursuits. May this time of reflection encourage us to evaluate our own lives. What are we living for now? How will our loved ones and the succeeding generations remember us? Those who were God-fearing, honest, faithful, and those who left us with good memories. Ano po ang sabi ng Biblia sa mga katotohanan nila? Proverbs 10:7. The memory of the righteous is a blessing. Pag tayo ay na-remember, hindi tayo po yung pumatay ng maraming tao, hindi tayo namura. Sino kaya ang nasa government offices at saka mga politicians at saka minsan, mareremember ba kayo na inyong mga constituency na nakura ko yan. Hindi inaakap, hindi mo pera yun, pera ng bayan nun. Iniwanan tayo ng trillion ng mga utang. Kaya, maganda na rin ito ngayon. Paalaala, any one of us who are in the positions of leadership, of serving, makita po natin ang paalaala ng Biblia. Alalahanin ko lang, the memory of the righteous is a blessing. Pagpapala, pagka naalaala nila. So by our words and actions, we will start to create memories that will be attached to our names while we live or when we die. And the Bible has already given us some very good preparation
Apostle Paul, Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Be it our resolve that while we live and breathe, let us give the best of all that we can be as we love and serve and obey our Lord. Narinig, hindi makati si Kuya Rudy kagabi, nagsabi siya, only by this coda na nakakayanan nila trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. As our beloved Ate Auring has now shed off her jar of clay into a heavenly garment, let us receive her precious gift and memento to us, that we are able to remember, reflect, and renew our faith in God. With confidence, joy, and hope, let us resolve to live as light, small thin lights that will radiate God's brightness and shining radiance to those who walk with us in our faith journey. Ate Auring and family prayed with me and Kuya Larry so many times, phone calls, video calls, and as she displayed such quiet strength and deep faith, she faced life's toughest battles. And even now, she knows, ngayon nga, mas alam niya, she knows the indescribable grief and pain each one of us feels in losing her presence in our midst. Ate Auring, knowing you are there ahead of us in the journey, remember that once we get to the end of our journey and enter heaven, we will see your beautiful smile. Together with Jesus and all our loved ones. Maraming salamat po, Ate Auring. Thank you for your precious memento. Because of your life and witness, our hearts overflow with thanksgiving. As your physical body fades from our sight, as you put on the clothing of eternal life, you will live in our hearts and in our memories. We love you till we meet again. In the name of the Creator, the Christ, and the Comforter. Amen. Bago po namin gawin ang ritual ng pagtatagumingin, meron po mga kayong pananalita mula sa kahaling ng pamilya. Good morning po. Muli po ang aming pamilya, taos puso po nagpapasalamat sa inyong pasensya na kami po ay makidalamhati po sa aming pinagdadaanan. Ang masasabi ko lang po, lahat po tayo ay biniyayaan ng isang mabuting mami, mabuting auntie sa inyo, mabuting asawa sa daddy, at mabuting gawala sa mga apo. Mami, maraming salamat. Mahal na mahal ka namin. Job well done po ang mami ko sa maraming tao sa atin. Ang kanyang kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Yan po ang gusto po niya i-share at ating panghawakan para hindi nyo ma-share sa ibang tao. Pastora, yung CCP Pasay, maraming salamat po. To my brothers po, sisters sa ibang bansa po, sa mga pamangkin ko po na nanonood ngayon. Diyan lang kayo at alam na alam nyo, mahal na mahal kayo namin, mahal na mahal kayo ng mami. At maraming salamat po. Mahal na mahal po namin kayo.
tawagan ko po ang pamilya, lumapit po sa harapan. Ahal po sa ating gawain na magkatalaga. Harap po tayo dito sa... Harap po tayo dito. Mga kapatid, narito tayo ngayon sa harap ng labi ng ating minamahal, ang muling hantungan ng pisikal na katawan ng tao. Subalit ito rin ang katiyakan ng tagumpay ng Panginoong Hesus ay matagumpay na magbangon dito. Sa ikatlong araw na siya ay mamatay at iniling. Tayo din, balang araw ay nakatitiyak na muling ibabangon upang isama ang kanyang kaharian. Upang isama sa kanyang kaharian. Ang tao na nalikha mula sa alabok, sa kanyang pagpanaw, siya ay muling magbabalik sa alabok. Lupa sa lupa, abo sa abo, alabok sa alabok. Sinabi niya Pastor Pablo, ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang nilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng libing, bagad at malakas na muling buhayin. Inilibing na katawang panlupa, mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, meron din katawang panlangit. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at hindi na mamamatay. Babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng hindi mabubulok at ng katawang namamatay ng hindi namamatay. Kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan ng walang kamatayan ng namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasa ano kamatayan ang iyong tagumpay? Nasa ano kamatayan ang iyong kamandan? Ang kamandan ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, iatagbilin namin sa iyong kalinga ang iyong anak na si Aurora Bailon Pardo. Nagpapasalamat kami sa lahat ng pinagkaloob mo sa pamamagitan niya. Huwag mo siyang hayaan na mawalay sa iyo. Nawa ang iyong lingkod na pinalaya sa tali ng lupa ay mabago ayon sa iyong langis. Mula sa kaluwalhatian, tungo sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. At ngayon, aking tinatalaga sa mahabaging Panginoon ng Diyos ang kanyang katawang lupa sa tiyak na pag-asa sa muling pagkabuhay at sa walang hanggang buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo na namatay at inilibing at bumangon muli sa libingan para sa atin. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo ang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Amen. Tayo lahat ay tumayo. Tayo pumuli ay manalangin. Pinagpala mo kami higit o Diyos sa pagkakataon ito na aming balikan na may pagpupuli at pasasalamat sa iyo ang naging buhay, paglilingkod at pananampalataya sa iyo ng aming kapatid Aurora B. Pardo. Salamat aming Diyos sa pagkapatid namin na ang buhay na ginamit para sa iyong kapurihan, ito kailanman ay hindi
masasayang. Kaya tatagayin namin habang kami nabubuhay, Panginoon, ang inspirasyon na kanyang iniwan, na nawa kami din habang nabubuhay, ay ibuhos namin ang aming mga buhay sa paglilingkod sa iyo, maging sa iyong iglesia at sa aming kapwa. Alalayan mo ang pamilya ito na naulila, samahan mo sila sa mga darating pang mga araw. Alam namin na malulungkot sila, mamamanglaw, subalit batid namin na ang kagalakan ay laging dumarating sa aming pagsapit ng bawat umaga, sapagkat nananatili ang iyong katapatan sa aming buhay at ito ang patuloy naming pangahawakan, ang hindi nagmamaliw mong presensya, ang siyang sasama sa amin lalo't higit sa pamilyang naulila. Kaya't ang aming mga buhay ay aming ipinagkakatiwala sa iyo, naway malugod ka sa aming mga buhay at patotoo at patuloy naming saysayin, O Diyos, ang katakilaan ng iyong pag-ibig at magpasalamat kami sa tuwina sa buhay na walang hanggan na kaloob mo sa amin, sumasampalataya sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon, dalangin namin ang lahat ng ito. Amen. Umili po natin ang pangwakas na himno. Patnubayan ka nawa ng Diyos hanggang sa muling magkita, pangalagaan sa tuwina. Diyos nawa ay patnubayan ka hanggang sa muling pagkikita, sa langit kapiling si Jesus. Hanggang sa muling pagkikita, patnubayan ka nawa ng Diyos. Patnubayan ka nawa ng Diyos hanggang sa muling magkita, kumanganib at mangamba. Diyos nawa ay patnubayan ka hanggang sa muling pagkikita, sa langit kapiling si Jesus. Hanggang sa muling pagkikita, patnubayan ka nawa ng Diyos. Patnubayan ka nawa ng Diyos hanggang sa muling magkita, dami ng pagmamahal niya. Diyos nawa ay patnubayan ka hanggang sa muling pagkikita, sa langit kapiling si Jesus. Hanggang sa muling pagkikita, patnubayan ka nawa ng Diyos. Tanggapin natin at dalhin ang pag-asa, ang kapayapaan, at ang katiyakan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ng sino man sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hanggang sa muling pagkikita, Ninang Orin, pagpalain ng Diyos sa bawat isang narito, panghawakan natin ang Kanyang pangako mula ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Amen.
Oo,